isang pagbati sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na hindi kapani-paniwala. Isang dalaga mula sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Ehipto ang nagtungo sa isang ospital sa Pilipinas para magpa-opera. Ngunit hindi lang iyon. Nanatili siya sa Pilipinas para mag-aral, nakipagkilala at nagpakasal sa isang Pilipino. Nagkaroon ng matinding pagtutol mula sa kanyang pamilya, nagkaroon ng mga pag-aaway ng kultura, ngunit hindi siya sumuko. Ano ang nasa Pilipinas na nagbago sa babaeng ito ng husto? At sino ang Pilipinong pinili niya? Sa kalagitnaan ng kwentong ito, naghihintay sa inyo ang isang hindi sukat, akalaing pagbaligtad. Kapag narinig ninyo ang kwentong ito, mararamdaman ninyo muli kung gaano kaakit-akit ang Pilipinas bilang isang bansa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiusap, mag-subscribe, mag-like, at i-on ang notification bell. At ipaalam sa amin kung saan ninyo pinakikinggan ang kwentong ito sa section ng komento. Magiging mapalad kayo. Ngayon, simulan na natin ang kwento tungkol sa kamanghamanghang buhay ng Egyptian heiress na ipinanganak na may gintong kutsara. Taglagas ng 2023, sa isang napakalaking mansyon sa Cairo, Ehipto, isang babae ang nakahiga sa kama na may mukhang naghihirap. Si Mariam Abdullah, 28 taong gulang, ay ang kaisa-isang anak na babae ng isang nangungunang pamilya ng tycoon sa Ehipto. Ang kanyang amang si Hassan Abdullah ay isang negosyante na nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa Cairo. Ang kanyang inang si Lela naman ay nagmula sa isang marangal na pamilya. Si Mariam ang perpektong representasyon ng pariralang ipinanganak na may gintong kutsara. Ang mansyon ay may higit sa 10 katulong at sa garahe ay may 5 luxury car. Nagtapos si Mariam sa isang internasyonal na paaralan sa Switzerland at nag-aral ng Business Administration sa London. Madalas siyang nagpupunta sa Paris, Milan, New York na parang namimili lang sa palengke. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kayamanan at katanyagan na ito, si Mariam ay may problemang hindi malutas at iyon ay ang hindi maipaliwanag na sakit ng tiyan. Nagsimula ang sakit noong siya ay 20 taong gulang at lalo itong lumala habang lumilipas ang mga taon. Sa simula, inakala lang niya na ordinaryong menstrual cramp ito, ngunit masakit pa rin kahit wala siyang regla at lalong sumasakit pagkatapos ng bawat pagkain. Minsan, sumasakit ito ng husto kaya hindi siya makabangon sa kama. Lubhang nag-alala ang kanyang mga magulang at dinala siya sa lahat ng nangungunang ospital sa Europa. Nagpunta sila sa lahat ng sikat na ospital sa London, Paris, Zurich, Berlin. Umabot sa daan-daang libong dolyar ang gastos sa pagsusuri, ngunit hindi ito inalala ng kanyang ama. Hanggat malusog ang kanyang anak, hindi problema ang pera, ngunit palaging pareho ang resulta. Lahat ng pagsusuri ay nagpapakita na walang anumang abnormalidad. Sinabi ng mga doktor na ito ay sakit ng tiyan dahil sa stress o irritable bowel syndrome. May ilang doktor pa ang nagsabi na ito ay maaaring psikolohikal na problema at pinayuhan siyang magpakonsulta sa psychiatrist. Unti-unting nanghina si Mariam. Nagsimula pa siyang isipin na baka mayroon talaga siyang problema sa pag-iisip. Sa loob ng 8 taon, napakaraming pain reliever ang ininom ni Mariam. Laging mayroon siyang gamot sa sakit sa kanyang bag at bago ang bawat lakad kasama ang mga kaibigan, kailangan niya munang uminom ng gamot. Natatakot siya na biglang sumakit ang tiyan niya sa gitna ng pagtitipon at mapahiya siya. Hindi maintindihan ng kanyang mga kaibigan kung bakit napakaingat ni Mariam. Kahit sa mga mamahaling party, halos hindi kumakain si Mariam dahil alam niyang tiyak na sasakit ang tiyan niya kapag kumain siya. Nag-alala rin ang mga magulang ni Mariam noong una. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang napagod, lalo na ang kanyang ama, si Hassan, na lalong hindi pinansin ang pagdurusa ng kanyang anak. Sinasabi ng pinakamahuhusay na doktor sa Europa na wala kang sakit. Bakit mo ito pinalalaki? Siguro dahil masyado ka lang sensitibo. Ang mga salitang ito ng kanyang ama ay parang mga saksak sa puso ni Mariam. Ang kawalan ng paniniwala ng sinuman sa kanyang sakit ay mas nagpahirap sa kanya kaysa sa pisikal na sakit. Oktubre 2023, nagbakasyon si Mariam kasama ang kanyang mga kaibigan sa Dubai. Ang Dubai ay isang lugar na madalas puntahan ng mayayaman sa gitnang silangan.
Nagpalipas siya ng oras sa pamimili at pagkain sa mga mararangyang restaurant. Hindi sinasadya, sa lobby ng hotel, nakita niya ang isang poster tungkol sa International Medical Expo. Nag-aanunsyo ito na lalahok ang mga sikat na ospital mula sa buong mundo. Dumaan si Mariam sa expo nang walang inaasahang malaki. Napakarami na niyang nadismaya kaya hindi na siya masyadong interesado. Sa expo, nagkalat ang magagandang booth ng mga bansang may advanced na medisina tulad ng Amerika, Inglaterra, Alemanya at Pransya. Nakapunta na si Mariam sa mga ospital sa mga bansang iyon kaya hindi siya naakit. Plano lang niyang maglibot at umalis. Ngunit, isang maliit na booth sa isang sulok ang umakit sa kanyang pansin. Ito ay ang booth ng Pilipinas. Kumpara sa ibang bansa, mas maliit ang sukat nito, ngunit may malinis at maayos na pakiramdam. Ang nakasulat sa harap ng booth ang nagpatigil kay Mariam. Kami ay nakikita ang tao, hindi ang pasyente. Pinagagaling namin ang buhay, hindi ang mga sintomas. Sa sandaling nabasa niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Mariam na nag-init ang kanyang puso. Ito mismo ang nais niya sa loob ng 8 taon. Ang tratuhin bilang isang tao, hindi lang isang pasyente. Ang maunawaan ang buong buhay niya, hindi lang tingnan ang mga sintomas. Walang kamalay-malay na pumasok si Mariam sa booth. Sa loob ay may isang Pilipinong doktor at isang coordinator na nakakaintindi ng Arabic. Ang coordinator ay nakangiting sumalubong kay Mariam. Maligayang pagdating, ma'am. Interesado po ba kayo sa medikal na serbisyo ng Pilipinas? Nag-alinlangan ng kaunti si Mariam at sinabi, "Nabalitaan ko na sikat ang Pilipinas sa plastic surgery, paano naman po sa ibang larangan?" Iyon ay isang tuwirang tanong dahil ang kaalaman ni Mariam tungkol sa Pilipinas ay hanggang doon lamang. Hindi nagpakita ng inis ang coordinator at magiliw na nagpaliwanag. Marami po ang nag-iisip niyan. Ngunit ang Pilipinas ay nasa world-class na antas sa lahat ng larangan ng medisina, lalo na nakamit namin ang mahusay na tagumpay sa paggamot sa cancer, sakit sa puso at pagdiagnose ng mga bihirang sakit. Diretsong nagdagdag ang doktor, pinahahalagahan namin ang bawat pasyente. Hindi lang namin tinitingnan ang resulta ng pagsusuri, kundi nakikinig kami sa kwento ng pasyente hanggang sa huli. Naakit si Mariam sa mga salitang iyon, ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Nagpunta ako sa lahat ng nangungunang ospital sa Europa sa loob ng 8 taon. London, Paris, Berlin, walang nakahanap ng dahilan. Maaari bang mahanap ito sa Pilipinas? Ang boses ni Mariam ay may halong desperasyon at pag-asa. Napakarami na niyang nadismaya, ngunit mayroon pa ring sinag ng pag-asa. Seryosong sumagot ang doktor. Hindi ako makakapangako ng sigurado, ngunit iba ang aming paraan ng paglapit. Pinagsasama namin ang katumpakan ng Western medicine sa holistic na paggamot ng Eastern medicine. At higit sa lahat, hindi kami sumusuko. Naniniwala kami na kung nagdurusa ang pasyente, tiyak na may dahilan. Ang mga salitang iyon ang pumukaw sa puso ni Mariam. Ang salitang hindi sumusuko, ang salitang naniniwala sa sakit ng pasyente, ay labis na nagpagaan ng kanyang loob. Bumalik si Mariam sa hotel at nag-isip buong gabi. Ang Pilipinas ay isang bansang masyadong estranghero sa kanya. Sa gitnang silangan, ang Pilipinas ay kilala lang bilang isang bansa na gumagawa ng mahusay na electronics, sikat sa turismo. Ang imahe ng isang advanced na medikal na bansa ay wala talaga, ngunit ang tingin ng doktor na nakilala niya sa expo ay laging nasa isip niya. Naramdaman niya na ang sinseridad sa matang iyon ay hindi maaaring peke. Kinabukasan, nagdesisyon si Mariam. Maniniwala siya ulit. Ituturing niya itong huling pagkakataon na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Bumalik siya sa expo at nagpuno ng application form sa booth ng Pilipinas. Sinabi ng coordinator, "Tama ang pinili ninyo. 1 linggo mula ngayon, pumunta na lang po kayo sa Maynila. Tutulungan po namin kayo sa lahat, mula sa pagsalubong sa airport hanggang sa paggabay sa ospital." Pagbalik sa Cairo, sinabi ni Mariam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagpunta sa Pilipinas. Maingat na sumang-ayon ang kanyang inang si Lela, ngunit sumabog ang reaksyon ni Hassan. "Pilipinas? Magpakatino ka? Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na may advanced na medisina, bagong industrial na bansa lang iyon. Ang hindi mahanap ng mga nangungunang ospital sa Europa
Sa tingin mo ba ay mahahanap sa Pilipinas? Galit na galit ang boses ni Hassan. Kalmadong sumagot si Mariam. Papa, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wala tayong nakita sa Europa sa loob ng 8 taon. Bakit hindi tayo sumubok ng ibang paraan? Ngunit umiling ang kanyang ama. Hindi maaari. Malinaw na lolokohin ka lang sa isang lugar na tulad ng Pilipinas. Ang medical tourism ay para lang kumita. Inaakit nila ang mga dayuhan para maningil ng mahal. Hindi sumuko si Mariam. Kung gayon, pupunta ako gamit ang sarili kong pera, hindi ko gagamitin ang pera mo. Lalo itong nagpagalit sa kanyang ama. Hindi problema ang pera. Nag-aalala ako sa kaligtasan at kalusugan mo. Paano kung pumunta ka sa isang lugar na tulad ng Pilipinas at makakuha ng walang kuwentang paggamot at lumala ang sakit mo? Ngunit matatag ang desisyon ni Mariam. Inisip niya na ito na talaga ang huling pagkakataon. Sa huli, nag-book si Mariam ng sarili niyang tiket sa eroplano papuntang Pilipinas nang hindi sinasabi sa kanyang ama. Sinabi lang niya sa kanyang ina, Mama, kailangan ko talagang umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko makalimutan ang tingin ng Pilipinong doktor na iyon. Sige, susubukan kong kumbinsihin ang iyong ama. Mag-ingat ka sa biyahe. Sa simula ng Nobyembre 2023, dumating si Mariam sa Ninoy Aquino International Airport. Tumagal ang biyahe ng halos 11 oras. Ang airport ay mas malaki at mas moderno kaysa sa inaakala niya. Ang kalinisan at ang epektibong operasyon ay nagulat kay Mariam sa unang impresyon pa lang. Mayroon itong ibang pakiramdam kumpara sa mga airport sa Ehipto o Europa. Ang mga empleyado ng airport ay magiliw at ang sistema ay napaka-organisado. Sinalubong si Mariam ng coordinator na ipinadala ng ospital. Bumati siya sa Arabic ng matatas. Kamusta po, Mariam? Maligayang pagdating sa Pilipinas. Naging komportable po ba ang inyong biyahe? Gumaan ang pakiramdam ni Mariam. Ang makapagkomunika sa sarili niyang wika sa isang dayuhang bansa ay isang malaking ginhawa. Habang nagmamaneho papasok sa sentro ng Maynila, patuloy na nagulat si Mariam sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig, ang matatayog na gusali, ang kalye na maayos, malinis, ang lahat ay kahanga-hanga. Ang Cairo sa Ehipto ay magulo at maingay, ngunit iba ang Maynila, komplikado ngunit maayos, abala ngunit may sistema. Ipinaliwanag ng coordinator, ang Maynila ay isang malaking lungsod na may halos 10 milyong populasyon, ngunit ang sistema ng kalusugan dito ay napaka-advanced. Napakaraming ospital kaya makakarating sa emergency room sa loob ng 10 minuto. Dumating siya sa ospital bandang alas. Asing ng gabi ngunit buhay na buhay pa rin ang ospital. Nagdaraan ang mga pasyente, abala sa paggalaw ang mga health worker. Ang sumalubong kay Mariam ay isang babaeng doktor na nagngangalang Dr. Maria Elena Marilen Diaz. Si Dr. Diaz ay nasa mga 30s at sinalubong si Mariam nang may maamo na ngiti. Ang unang salita ni Dr. Diaz na ipinarating sa pamamagitan ng interpreter ay talagang mainit. Kumusta, Mariam? Napakahaba ng iyong biyahe. Magpahinga ka muna para gumaling, bukas tayo dahan-dahang mag-uusap, hindi tayo magmamadali. Ang mga salitang iyon ang nagpakalma kay Mariam. Ang mga ospital sa Europa ay palaging nagmamadali. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa loob lamang ng 10,020 minuto, ngunit sinabi ni Dr. Diaz na bibigyan siya nito ng sapat na oras. Kinabukasan, umupo si Mariam sa klinik. Komportableng nakaupo sa tapat si Dr. Diaz at sinabi, Gusto kong pakinggan ang kwento mo, Mariam. Kailan nagsimula ang sakit? Ano ang pakiramdam? Kailan mas masakit? Dahan-dahan mo lang ikwento. Mayroon tayong maraming oras. Naramdaman ni Mariam na naantig ang kanyang damdamin. Ito ang unang pagkakataon na may doktor na handang makinig sa kanyang kwento hanggang sa huli. Nagsimulang ikwento ni Mariam ang tungkol sa sakit mula noong siya ay 20 taong gulang. Sa simula, binalak niyang ikwento ng maikli, ngunit patuloy na nagtanong si Dr. Diaz para mas mapalalim pa. Ano ang pakiramdam mo noon? Ano ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo? Anong mga pagsusuri ang ginawa mo sa ospital? Ano ang naramdaman mo noong narinig mo ang resulta? Ang mga tanong ay hindi lang tungkol sa medisina, kundi mga tanong para maunawaan ang damdamin, buhay at kapaligiran ni Mariam.
Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-uusap, sinimulan ni Dr. Diaz na tingnan ang mga record ng pagsusuri na dala ni Mariam. Ang resulta ng pagsusuri sa loob ng 8 taon ay nakaimbak sa isang makapal na folder. Maingat na tiningnan ni Dr. Diaz ang bawat isa at nagtala. Kinabahan si Mariam. Natatakot siya na marinig muli ang salitang, "Walang abnormalidad." Tumingala si Dr. Diaz at sinabi, "Mariam, napakaraming pagsusuri ang ginawa sa iyo ng mga ospital sa Europa, ngunit sa nakikita ko may isang bahagi na nakaligtaan, iyon ay ang intensive gynecological checkup, lalo na ang mga pagsusuri para sa endometriosis ay mukhang hindi nagawa ng tama." Nagulat si Mariam. Endometriosis? Ano po iyon? Maingat na ipinaliwanag ni Dr. Diaz, ito ay isang kondisyon kung saan ang mga tissue na dapat ay nasa loob ng matris ay lumalaki sa ibang lugar sa labas ng matris. Maaari itong lumabas sa ovaries, fallopian tubes, peritoneum o maging sa paligid ng bituka. Ang mga tissue na ito ay nagdurugo kasabay ng menstrual cycle na nagiging sanhi ng pamamaga sa paligid at iyon ang dahilan ng matinding sakit. Ang mga sintomas mo ay ganap na tugma. Mabilis na tumibok ang puso ni Mariam. Sa wakas, narinig din niya ang isang pangalan ng sakit na maaaring magpaliwanag sa kanyang mga sintomas. Nagsimula ang mga pagsusuri mula ng araw na iyon, mula sa blood test, ultrasound hanggang sa MRI na tumagal ng 1 linggo. Maraming beses nang ginawa ni Mariam ang katulad na pagsusuri sa Europa kaya pamilyar na ang proseso. Ngunit iba ang mga pagsusuri sa ospital sa Pilipinas. Mas maingat ang mga technician sa pag-check at nagbigay ng sapat na oras. Ang ultrasound technician ay tiningnan mula sa iba't ibang anggulo sa loob ng higit sa 30 minuto at sinabi ng maraming beses, "Pakiusap, sandali lang, i-check ko ulit ang bahaging ito." Tumagal ng 3 araw bago lumabas ang resulta. Nang tawagin ni Dr. Diaz si Mariam pabalik, seryoso ang kanyang mukha. Mariam, nagpapakita ang ultrasound ng mga kahina-hinalang senyales. May cyst sa ovni at isang abnormal na lugar sa peritoneum. Para sa kumpirmadong diagnosis, kakailanganin nating magpalaparoscopy, nanginig si Mariam. Sa wakas, may natagpuan din ba? Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 8 taon, ang laparoscopy ay isang maliit na operasyon. Gagawa ng maliit na butas sa tiyan ng doktor at ipapasok ang kamera para direktang tingnan ang loob ng abdominal cavity. Kailangan ng general anesthesia. Itinakda ang araw ng operasyon at naghintay si Mariam sa araw na iyon nang may pag-aalala at pag-asa. Sa panahong iyon, patuloy na tumawag ang kanyang ama sa Cairo. "Umuwi ka na agad, huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga Pilipinong doktor. Gusto lang nilang kumuha ng pera mo." Ngunit hindi natinag si Mariam sa pagtingin sa mata ni Dr. Diaz. Ang kabaitan ng mga nurse, ang organisadong sistema ng ospital, naniniwala si Mariam. Iba ang lugar na ito. Ito ay isang lugar na talagang para sa pasyente at higit sa lahat, ito ang unang lugar na seryosong tumingin sa kanyang pagdurusa. Sa araw ng laparoscopy, nagpalit si Mariam ng damit pang-opera at dinala sa operating room. Sinalubong siya ni Dr. Diaz na nakasuot ng pang-opera. "Huwag kang mag-alala, titingnan namin ng mabuti at kung may bahagi na kailangang gamutin, aayusin namin agad." Sinimulan ng anesthesiologist na iturok ang gamot at dahan-dahang nawalan ng malay si Mariam. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa recovery room na siya. Isang nurse ang nakahawak sa kanyang kamay. "Gising na po kayo? Matagumpay pong natapos ang operasyon. Sandali lang po, darating na ang doktor." Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Dr. Diaz. Kahit malabo pa ang kanyang kamalayan, pinilit ni Mariam na tingnan ang ekspresyon ni Dr. Diaz. Hinila ni Dr. Diaz ang isang upuan at umupo sa tabi ni Mariam at dahan-dahang sinabi, "Mariam, natagpuan namin ito." Sa isang pangungusap lang na iyon, bumuhos ang luha ni Mariam. Natagpuan? Sa wakas, natagpuan din? Pagkatapos ng 8 taon, ang sakit na hindi matagpuan ng mga nangungunang ospital sa Europa ay natagpuan sa Pilipinas. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Dr. Diaz, "Tama, endometriosis ito at nasa medyo malubha na itong yugto. May malaking cyst sa ovary at mga lesion na nakakalat sa peritoneum,
lalo na ang matinding pagdikit sa paligid ng bituka. Nanginginig na tanong ni Mariam, "Kaya pala ako sumasakit ng ganyan pagkatapos kumain?" Tumango si Dr. Diaz, "Tama. Sa tuwing kumikilos ang bituka, ang bahaging dumikit ay humihila na nagdudulot ng sakit. Ngayon, sa panahon ng operasyon, inalis namin ang mga bahagi na maaari. Ang malaking cyst at ang malinaw na lesions ay naayos na. Pagkatapos nito, kasama ang hormonal treatment, gagaling ka ng husto." Umiiyak na tanong ni Mariam, "Bakit hindi ito natagpuan ng mga ospital sa Europa? Napakalaki ng binayaran ko para sa pagsusuri." Maingat na sumagot si Dr. Diaz. Ang endometriosis ay karaniwang mahirap i-diagnose gamit ang ordinaryong pagsusuri, lalo na ang malawak na pagkalat sa peritoneum at paligid ng bituka ay maaari lamang ma-diagnose ng sigurado sa pamamagitan ng direktang pagtingin sa laparoscopy. Marahil hindi seryosong tiningnan ng mga ospital sa Europa ang iyong mga sintomas. Paano naman po ang gastos? Maingat na tanong ni Mariam. Dahil sinabi ng kanyang ama na hindi niya ito sasagutin. Tiningnan ni Dr. Diaz ang record at sinabing, ang kabuuang gastos sa operasyon at pagsusuri ay humigit kumulang 90,000 piso. Hindi makapaniwala si Mariam sa kanyang narinig. 90,000 piso sa Europa, ang katulad na operasyon at pagsusuri ay aabot sa hindi bababa sa 800,000 piso, halos 1,010 ng presyo. Iyon lang po ba talaga? Kinumpirma ni Mariam. Ngumiti si Dr. Diaz. Opo, kasama na po dyan ang bayad sa silid ng pasyente. Ang mga gastos sa medisina sa Pilipinas ay napakamakatwiran. Ang aming layunin ay pagalingin ang pasyente, hindi kumita ng pera. Ang mga salitang iyon ang muling nagpaiyak kay Mariam. Ito ang tunay na medisina. Ito ang tunay na doktor. Inisip niya. Inilipat siya mula sa recovery room patungo sa patient room at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mariam ang kapayapaan. Masakit ang hiwa sa operasyon, ngunit ang sakit ng tiyan na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon ay wala na. Talagang wala na. Hinawakan ni Mariam ang kanyang tiyan. Walang sakit. Hindi ka pani-paniwala. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 8 taon, napansin niya na nakahiga siya ng walang anumang sakit. Sa tabi ng kanyang kama ay isang pasyenteng Pilipino, isang babae na nasa mga 60s. Sinabi niya, nakaka-opera lang din niya dahil sa katulad na sakit. Bumisita ang anak niyang babae at bumati rin kay Mariam. "Dayuhan po ba kayo? Napakalayo naman ng inyong pinanggalingan, ate," tanong niya sa Ingles. Tumango si Mariam at sinabing, "Opo, taga-Ehipto ako." Nagulat ang anak na babae. "Ay, Ehipto po? Napakalayo talaga. Sikat po ba ang ospital namin?" Taos-pusong sumagot si Mariam. "Hindi lang sikat, iniligtas ako ng lugar na ito. Ang sakit na hindi natagpuan ng mga nangungunang ospital sa Europa, natagpuan dito." Sabi ng pasyente sa tabi ng kama. "Dito kami nakatira, kaya normal lang sa amin. Pero ganoon pala ka-espesyal para sa mga dayuhan?" Tumango si Mariam sa mga salitang iyon. Mukhang hindi alam ng mga Pilipino kung gaano kaganda ang sistema ng kalusugan na mayroon sila. Ito ay talagang kahanga-hanga. Nang gabing iyon, tumingin si Mariam sa labas ng bintana at nag-isip. Gusto niyang manatili sa bansang ito ng mas matagal. Gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa bansang ito. Higit pa sa pagpapagaling lang ng sakit. Pumasok sa isip niya ang ideya na gusto niyang alamin ang kultura at mga tao ng bansang ito. Sa panahon ng kanyang pananatili sa ospital, personal na naranasan ni Mariam ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ang mga nurse ay naglilibot tuwing 2 o 3 oras para tingnan ang kalagayan ng pasyente. Ngunit hindi lang simpleng pagtingin, taos-puso silang nakikipag-usap sa pasyente. "Kamusta po kayo ngayon? Gumaan po ba ang sakit? Ayos lang po ba ang lasa ng kinakain ninyo?" Ang mga tanong na ito ay hindi mekanikal, kundi parang talagang nagmamalasakit sila. Isang gabi, umiiyak si Mariam nang nag-iisa. Ang emosyon ay biglang dumagsa, kaya hindi niya napigilan ang luha. Ang pagdurusa sa loob ng 8 taon, ang kalungkutan ng walang sino mang nagtitiwala at ang ginhawa ng sa wakas ay makalaya, lahat ay dumating ng sabay-sabay. Nakita ito ng isang nurse na naka-duty at lumapit. "Bakit po kayo umiiyak? Saan po masakit?"
Umiling si Mariam at sinabing, "Hindi po, masyado lang akong nagpapasalamat." Pagkatapos ng 8 taon, sa unang pagkakataon, nakakilala ako ng mga taong naniwala sa sakit ko kaya ako umiiyak. Umupo ang nurse sa tabi ni Mariam. "Siguro po napakahirap niyan. Ngayon, ayos na po, kasama niyo po kami." Nagdala siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. "Inumin ninyo po para makarelax kayo." Ang maliit na kabaitan na iyon ay tuluyang nagbukas sa puso ni Mariam. Kinabukasan, nagtanong si Mariam kay Dr. Diaz, "Doktora, gusto kong manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Gusto kong gumaling ng lubusan at matuto pa tungkol sa bansang ito. Maaari po ba?" Ngumiti si Dr. Diaz. "Siyempre, kailangan mo ng oras para gumaling, kaya mas maganda kung mananatili ka ng 1 o 2 buwan. Saan ka titira?" May plano na si Mariam. "Plano ko po sa hotel. May nakita po akong magandang hotel sa Central District." Tumango si Dr. Diaz. "Sige, pagkaalis mo sa ospital, kailangan mo pa ring pumunta para sa outpatient check-up minsan sa 1 linggo para subaybayan ang paggaling. At kung kailangan mo ng tulong para masanay sa buhay sa Pilipinas, makipag-ugnayan ka lang sa akin anumang oras." Sa araw ng pag-alis sa ospital, nagpaalam si Mariam sa mga kawani ng ospital, sina Dr. Diaz at ang mga nurse ay lumabas lahat para ihatid siya. "Mariam, tandaan mong mag-ingat sa kalusugan. Kung may hindi maganda, makipag-ugnayan agad." Pinigilan ni Mariam ang kanyang luha at sinabing, "Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng bagong buhay. Hinding-hindi ko po kayo malilimutan." Pagkatapos mag-check-in sa isang luxury hotel sa Makati, tumingin si Mariam sa labas ng bintana. Napakaganda ng gabi sa Maynila. Ang mga neon light na kumikinang, ang mga tao na nagmamadali, ang enerhiya ng isang buhay na lungsod. Nag-isip si Mariam na gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa lungsod na ito. At ng gabing iyon, gumawa si Mariam ng isang mahalagang desisyon. Mag-aaral siya sa Pilipinas. Kinabukasan, bumisita si Mariam sa International Department ng isang malaking unibersidad sa Maynila. May master's program sila sa International Relations na itinuturo sa Ingles. Pagkatapos ng admissions consultation, lalo siyang naging sigurado na gusto niyang mag-aral dito. Sinabi ng admissions officer na kumpleto ang kanyang mga qualification. Kapag naihanda niya ang mga documents niya, makakapag-enroll na siya sa susunod na semestre. Ngunit may isang problema, kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang ama. Tumawag si Mariam sa Cairo. Sinagot ng kanyang ama ang telepono. "Mariam, oras na para umuwi, hindi ba?" Huminga ng malalim si Mariam at sinabing, "Papa, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Mag-apply ako para sa graduate school." Tumahimik ang kabilang linya at pagkatapos, nagsimula ang galit ng kanyang ama. "Ano? Mag-aaral sa Pilipinas? Baliw ka na ba? Sapat na ang diploma mo sa London, bakit kailangan pang mag-aral sa Pilipinas? Umuwi ka na agad." Kalmadong sumagot si Mariam, "Papa, gumaling ako dito at gusto kong matuto pa tungkol sa bansang ito. Ito ang buhay ko, hindi ba?" Hindi napigilan ng kanyang ama ang galit. "Ang buhay mo? Ang buhay mo ay nasa Cairo, may negosyo ang pamilya, may mga bagay na kailangan mong gawin. Huwag kang magsayang ng oras sa isang lugar na tulad ng Pilipinas." Hindi umatras si Mariam. "Papa, matanda na ako. Pakiusap, respetuhin mo ang desisyon ko. 1 taon lang. Bigyan mo ako ng 1 taon para mag-aral dito." Sa huli, galit na ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Ngunit hindi sumuko si Mariam. Tumawag siya sa kanyang ina, ipinaliwanag ang lahat at nangako ang kanyang ina na kukumbinsihin ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang kanyang ina. "Pumayag ang iyong ama na mag-aral ka ng 1 taon, pero 1 taon lang talaga. Tandaan mo iyan." Masayang-masaya si Mariam. Sapat na ang 1 taon, iyon ang oras para matapos niya ang master's program. Inihanda niya ang kanyang mga documents at nag-apply sa universidad. Pagkaraan ng 2 buwan, natanggap niya ang acceptance letter. Mayo 2024, opisyal na naging graduate student si Mariam sa Pilipinas. Ang buhay sa loob ng campus ay napakabago. Sa pag-aaral kasama ang mga mag-aaral mula sa buong mundo, naranasan ni Mariam ang isang bagong mundo. Lalo siyang naantig sa sigasig ng mga Pilipinong mag-aaral. Ang imahe nila na nag-aaral sa library hanggang hating gabi, ang pagiging buo nila sa mga group project
ay talagang kahanga-hanga. Isang araw, habang naghahanap ng libro sa library, nabangga niya ang isang lalaki. Nagkalat ang mga libro sa sahig. Sabay silang yumuko para pulutin ang mga libro. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay isang Pilipino na nasa mga 30s. Paumanhin, hindi ako nakatingin sa daan. Humingi siya ng paumanhin sa matatas na Ingles. Humingi rin ng paumanhin si Mariam. Ayos lang po. Ako sana ang dapat na mas maingat. Tiningnan ng lalaki ang pamagat ng librong hawak ni Mariam at sinabing, kasaysayang, pampulitika, ng gitnang silangan. Isang kawili-wiling paksa. International relations ba ang major mo? Tumango si Mariam. Opo, graduate student po ako. Ngumiti ang lalaki. Ako si Professor Gabriel Reyes. Dito ako nagtuturo. Nagtuturo ako sa Political Science Department. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan ng ganoon. Nakakuha si Gabe ng PhD sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila at nagtatrabaho bilang assistant professor sa universidad na ito. Ang major niya ay Middle Eastern Politics, kaya marami silang mapag-uusapan ni Mariam. Pagkaraan ng ilang araw, inanyayahan ni Gabe si Mariam na magkape. Gusto ko pang mag-usap tungkol sa Middle Eastern Politics. May oras ka ba? Sa isang coffee shop malapit sa universidad, nagkaroon sina Mariam at Gabe ng kanilang unang tunay na pag-uusap. May malawak na kaalaman si Gabe tungkol sa modernong kasaysayan ng Ehipto at naramdaman ni Mariam na bago ang kanyang pananaw. Nakakagulat na ang isang Pilipino ay napakaliwanag ang pagkaunawa sa Ehipto. Sa mga salita ni Mariam, tumawa si Gabe. Ang PhD dissertation ko ay tungkol sa mga democratization movements sa gitnang silangan. Nag-aral din ako tungkol sa Arab Spring sa Ehipto. Sa pamamagitan ng pag-uusap, naramdaman ni Mariam na si Gabe ay hindi lang may kaalaman, kundi talagang nagsisikap na maunawaan ang mga tao sa gitnang silangan. Ang kanyang paggalang at walang prejudice na sa loobin ay talagang kahanga-hanga. Naakit din si Gabe kay Mariam. Ang kanyang intellectual appeal, ang kanyang tuwirang personalidad, at higit sa lahat, ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa Pilipinas ay talagang nakakaakit. Kaya, paano ka napunta sa Pilipinas? Karamihan sa mga international students ay pumupunta sa Amerika o Europa? Sa tanong ni Gabe, ikinuwento ni Mariam ang kanyang kwento. Ang pagdurusa sa loob ng 8 taon, ang maling diagnosis ng mga ospital sa Europa at ang proseso ng paggaling sa Pilipinas. Seryosong nakinig si Gabe at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mariam. Siguro napakahirap niyan, pero ayos ka na ngayon, hindi ba? Tumango si Mariam. Opo, iniligtas ako ng Pilipinas, kaya gusto kong matuto pa tungkol sa bansang ito. Ngumiti si Gabe. Kung gusto mong maunawaan ang Pilipinas ng lubusan, kailangan mong mag-aral ng Filipino. Tuturuan kita. Gusto mo ba? Ganoon? Si Gabe ay naging guro ni Mariam sa Filipino. 2 o 3 beses sa isang linggo, nagkikita sila para mag-aral ng Filipino. Siyempre, hindi lang pag-aaral, kumakain sila ng magkasama at naglalakad sa iba't ibang lugar sa Maynila. Dinala ni Gabe si Mariam sa mga tourist spot tulad ng Intramuros, ang Luneta Park at Malate. Ngunit ang mas nakakaakit ay ang mga simpleng lugar Quiapo Market, ang maliliit na kainan, ang mga parke sa tabi ng ilog. Ito ang tunay na Pilipinas. Kung ikukumpara sa mga glamorous na tourist spot, sa mga lugar na tulad nito makikita ang tunay na buhay ng mga Pilipino, tumango si Mariam sa mga salita ni Gabe. Ang sabay na pagkain ng halo-halo sa Binondo, ang pag-inom ng sorbetes sa tabi ng Rizal Park. Unti-unting lalo pang lumalim ang pagkalubog ni Mariam sa kulturang Pilipino. Ang kanilang relasyon ay natural na umunlad. Sa simula ay magkaibigan, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagkaroon sila ng espesyal na damdamin para sa isa't isa. Isang gabi sa Tagsibol, habang naglalakad sa parke sa tabi ng Manila Bay, maingat na nagtanong si Gabe, Mariam, maaari ba akong magtanong? Tumango si Mariam, sige, magtanong ka na. Maaari ba kitang maging kasintahan? Namula ang mukha ni Gabe. Hindi siya mukhang isang 33 taong gulang na propesor, kundi mukhang nahihiya. Tumawa si Mariam. Profesor, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Seryosong sinabi ni Gabe. Dahil napaka-espesyal ni Mariam.
Siya ang pinaka-espesyal sa lahat ng nakilala ko. Kinabahan ang puso ni Mariam. Sa totoo lang, naakit na rin siya kay Gabe, ngunit nag-aalala rin siya. Iba ang kultura, iba ang relihiyon, at higit sa lahat, sigurado siyang hindi kailanman papayag ang kanyang ama. Ngunit sa sandaling iyon, nagdesisyon si Mariam. Susubukan niya na minsan sa buhay niya, mamuhay ayon sa gusto niya. Opo, sige. Sa sagot ni Mariam, lumiwanag ang mukha ni Gabe. Nang gabing iyon, sa tabi ng Manila Bay, magkahawak kamay silang naglakad. Ang mga bougainvillea ay nahuhulog sa hangin, ang lawa ay kumikinang sa liwanag. Inisip ni Mariam na ito na siguro ang pag-ibig, ang pakiramdam ng init sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Pagkalipas ng isang buwan, tumawag ang kanyang ina mula sa Cairo. Mariam, nakita ng iyong ama ang litrato mo. Litrato mo na magkahawak kamay na naglalakad, kasama ang isang lalaki. Kumirot ang puso ni Mariam. Mukhang may nagpicture at nagpadala sa kanyang ama. May kakilala sa Cairo na nasa Maynila. Mama, ako. Aalis na sana si Mariam nang nauna ang kanyang ina. Sinabi ng iyong ama na umuwi ka na agad, kung hindi, puputulin niya ang lahat ng allowance mo. Naguluhan si Mariam. Kahit may sarili siyang pera, hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Mama, nakahanap ako ng lalaking mahal ko. Napakabuti niya. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Alam ko, anak, pero alam mo naman kung paano ang pamilya natin, hindi ba? Ang lalaking pakakasalan mo ay matagal nang nakatakda. Siya ang anak ng isang marangal na pamilya sa Cairo. Matagal na itong ipinangako ng iyong ama. Nagulat si Mariam dahil nakatakda na pala ang kanyang mapapangasawa nang hindi niya nalalaman. Hindi ko gusto, magpapakasal ako sa lalaking mahal ko. Matatag ang boses ni Mariam. Nag-aalala ang kanyang ina. Mariam, mag-isip ka ulit. Kung magpapakasal ka sa Pilipinong iyon, paano ka mabubuhay? Hindi ka na makakabalik sa Ehipto at itatakwil ka ng pamilya mo. Gusto mo ba talaga iyon? Hindi nakasagot si Mariam. Sa totoo lang, hindi pa niya naisip ng ganoon kalayo. Magpakasal kay Gabe, ano ang eksaktong ibig sabihin yon? Hindi pa siya nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ibaba ang telepono, matagal na umiyak si Mariam. Bakit napakahirap? Simple lang na makasama ang mahal mo. Bakit ganoon kahirap? Nag-aalangan siya kung sasabihin ba niya ang totoo kay Gabe, ngunit alam niyang hindi niya ito maitatago. Nang magkita sila kinabukasan, sinabi ni Mariam nang tuwira ng lahat ang pagtutol ng kanyang ama, ang arranged marriage, ang lahat. Tahimik na nakinig si Gabe at hinawakan ang kamay ni Mariam. Mariam, mahal kita ng totoo, pero ayokong mawala ang pamilya mo dahil sa akin. Dahan-dahan kang mag-isip, maghihintay ako. Lalo itong nagpaiyak kay Mariam dahil sa seryosong saloobin ni Gabe. Nakakita siya ng ganito kabuting tao, bakit napakakomplikado ng lahat. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mariam. Sundin ang kanyang ama o sundin ang kanyang puso. Bumalik sa Ehipto at magpakasal sa isang estranghero o manatili sa Pilipinas at makasama si Gabe. Iyon ang pinakamahirap na sandali ng pagpili sa kanyang buhay. Sa loob ng isang linggo, hindi nakatulog si Mariam at halos hindi kumain. Araw-araw, tinitingnan siya ni Gabe ng may pag-aalala ngunit hindi siya pinilit. Binigyan niya si Mariam ng oras para magdesisyon ng mag-isa. Isang araw, nagpunta si Mariam kay Dr. Diaz. Kahit may regular siyang check-up, gusto niyang humingi ng payo. Pagkatapos ng check-up, ikinuwento ni Mariam kay Dr. Diaz ang kanyang sitwasyon. Tahimik si Dr. Diaz. Mariam, mahirap akong magbigay ng payo dahil buhay mo ito. Pero may gusto lang akong sabihin. Nagdusa ka noon dahil binaliwala mo ang senyales ng iyong katawan. Sa pagkakataong ito, huwag mong baliwalain ang senyales ng iyong puso. Ang mga salitang iyon ang pumukaw sa puso ni Mariam. Tama, sa loob ng 8 taon, nagpadala ng senyales ng sakit ang kanyang katawan ngunit walang naniwala sa kanya. Ngayon, nagpapadala ng senyales ang kanyang puso na mahal niya si Gabe, na gusto niyang makasama si Gabe. Dapat pa ba niya itong baliwalain? Nagdesisyon si Mariam na direkta niyang kikitain ang kanyang ama para kumbinsihin. Lilipad siya pabalik sa Cairo at haharapin ang kanyang ama. Nang sabihin niya ang planong ito kay Gabe, sinabi niyang sasama siya.
Hindi kita hahayaang pumunta ng mag-isa. Sasama ako para magpakilala. Sa simula, tumutol si Mariam. Kapag nakita ng kanyang ama si Gabe, tiyak na lalo siyang magagalit. Ngunit nagpumilit si Gabe. Hindi tayo pwedeng magtago. Kailangan akong magpakilala ng maayos at humingi ng permiso. Iyan ang paggalang. Sa matatag na saloobin ni Gabe, sa huli ay pumayag si Mariam. Hunyo 2024, sabay silang lumipad pabalik sa Cairo. Ang kanyang ina lang ang sumalubong sa kanila sa airport. Hindi lumabas ang kanyang ama dahil sa galit. Nagulat ang kanyang ina nang makita si Gabe. Ang gwapo naman ng batang ito at mukhang magalang pa. Magalang na bumati si Gabe. Magandang araw po, tita. Ako po si Gabriel Reyes. Mahal na mahal ko po ang inyong anak. Nang makarating sila sa bahay, nasa study room ang kanyang ama. Kumatok si Mariam at pumasok. Sinabi ng kanyang ama na may malamig na tingin. Hindi ka nag-iisa? Kumuha si Mariam ng lakas ng loob. Opo, Papa. Gusto ko pong ipakilala ang mahal ko. Pumasok si Gabe at yumuko ng malalim. Humihingi po ako ng permiso, tito. Ako po si Gabriel Reyes. Tiningnan ni Hasan si Gabe mula ulo hanggang paa. Nabalitaan ko na propesor ka sa universidad, hindi ba? Sumagot si Gabe. Opo, nagtuturo po ako ng political science. Sinabi ng kanyang ama na may pang-uuyam. Magkano ang sweldo ng propesor? Ang anak ko ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Cairo. Kaya mo ba siyang panindigan? Kalmadong sumagot si Gabe. Tungkol po sa pera, mahihirapan po akong bigyan siya ng buhay tulad ng kasalukuyan, ngunit tiyak po akong mapapaligaya ko siya sa pamamagitan ng pagmamahal at paggalang. Ngumiti ng mapangutya ang kanyang ama. Pag-ibig? Makakain ba ang pag-ibig? Tingnan mo ang realidad. Young man, nagsalita si Mariam. Papa, ayokong piliin ang pera. Gusto kong piliin ang tao. Nang nagdurusa ako sa loob ng 8 taon, hindi ka naniwala sa akin. Pero sa Pilipinas, naniwala sila sa akin at mahal ako ni Gabe dahil sa kung sino ako. Hindi ba iyon ang mas mahalaga? Tumigas ang mukha ng kanyang ama. Naglakas loob kang sisihin ako? Gaano karaming pera ang ginastos ko para ipagamot ka? Umiyak si Mariam at sinabing, kailangan ko po ng tiwala higit sa pera, Papa. Ang paniniwala sa sakit ko, ang paggalang sa pagpili ko, hindi ba iyon ang tunay na pag-ibig? Sa mga salitang iyon, walang sinabi ang kanyang ama. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, malamig siyang nagsalita, sige, gawin mo ang gusto mo, ngunit hindi ko kayo kikilalanin. Hindi rin ako dadalo sa kasal, at hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo ng ari-arian. Ayos lang ba sa iyo? Pinunasan ni Mariam ang kanyang luha at tumango. Opo, ayos lang. Gusto ko ang basbas mo, hindi ang ari-arian mo. Pero kung hindi po maaari, wala na po akong magagawa. Tumayo ang kanyang ama at umalis sa kwarto. At habang nakatalikod, sinabi niya ang isang pangungusap. Bago magbukas, umalis na kayo sa bahay na ito. Nang gabing iyon, pumasok ang kanyang ina sa kwarto ni Mariam. Anak, gagawin mo ba talaga iyan? Tumango si Mariam. Opo, Mama. Sa pagkakataong ito, gusto kong sundin ang puso ko. Maiintindihan din ako ni Papa. Maghintay lang tayo. Kinabukasan, nag-impake sina Mariam at Gabe at umalis sa bahay. Sa pinto, inabot ng kanyang ina ang isang maliit na kahon ng alahas. Ito ang regalo na natanggap ko noong nagpakasal ako. Gusto kong ibigay sa iyo. Binuksan ni Mariam ang kahon at sa loob ay isang magandang diamond necklace. Mama, mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng kanyang anak. Mabuhay ka ng masaya, anak. Pagbalik sa Maynila, naramdaman ni Mariam ang ginhawa at kalungkutan. Ang relasyon sa kanyang ama ay tila nasira na nagpasakit sa kanyang loob, ngunit kasabay nito naramdaman niya ang kalayaan. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang pumili ng kanyang buhay. Inaliw ni Gabe si Mariam. Ang oras ang magpapagaling sa lahat. Kung mabubuhay tayo ng mabuti, magbubukas din ang puso ng iyong ama. Nagsimula silang maghanda para sa kasal. Ngunit may isang problema. Hindi pa nakikita ng mga magulang ni Gabe si Mariam. Tumawag si Gabe sa kanyang mga magulang at ikinuwento ang nangyari. Mama, magpapakasal na ako. Gusto mo ba siyang makita? Masayang-masaya ang ina ni Gabe. Talaga? Sinong babae? Gusto ko na makilala ang magiging manugang ko.
Nag-schedule sila ng pagkikita sa mga magulang ni Gabe sa katapusan ng linggo. Ang mga magulang ni Gabe ay nakatira sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang retiradong guro sa high school at ang kanyang ina ay isang housewife, isang ordinaryong middle class na pamilya. Labis na nag-alala si Mariam. Tatanggapin ba nila ang isang dayuhang manugang? Sa biyahe papuntang Cebu, mahigpit na hinawakan ni Gabe ang kamay ni Mariam. Huwag kang mag-alala, mabubuti ang mga magulang ko. Pagdating sa Cebu Airport, naghihintay na ang mga magulang ni Gabe. Ang kanyang ina ay ngumiti ng maliwanag nang makita si Mariam. Nako, ang ganda. Kaya pala mapili ang anak namin. May dahilan pala. Ang bahay ni Gabe ay isang apartment na hindi malaki ngunit napakainit. Puno ng pagkaing inihanda ng kanyang ina, ang mesa. Hindi alam ni tita kung ano ang gusto ng mga dayuhan, kaya napakarami kong inihanda. Kung hindi mo gusto, sabihin mo lang. Naantig ang damdamin ni Mariam sa pagiging maalalahanin ng kanyang ina. Sa pagkain, nagtanong ang tatay ni Gabe, Mariam, paano mo nakilala ang anak namin? Nagkwento si Mariam mula sa pagkakabungguan sa library hanggang sa kanyang sakit at ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Pilipinas. Habang nakikinig ang ina ni Gabe, umiiyak siya. Kawawa ka naman, pero salamat at gumaling ka sa ospital ng Pilipinas. Napakasuwerte. Seryosong nagtanong ang tatay ni Gabe. Kung gayon, ano ang plano ninyo tungkol sa relihiyon? Muslim ka, hindi ba, Mariam? Sinagot ni Mariam ang tanong na inihanda niya. Opo, Muslim po ako. Ngunit rerespetuhin ko po kung ang Kuya Gabe ay Katoliko o may ibang relihiyon. Sa tingin ko, maaari tayong mabuhay ng magkasama at respetuhin ang paniniwala ng isa't isa. Nagdagdag si Gabe, wala akong partikular na relihiyon, ngunit rerespetuhin ko ang relihiyon ni Mariam. At kung magkaroon kami ng anak, tuturuan namin siya sa dalawa. At ang pinakamahalaga ay ang magmahalan at magrespetuhan, hindi ba papa? Tumango ang tatay ni Gabe. Tama, ganyan na ngayon, ang pag-ibig ang pinakamahalaga. Pagkatapos kumain, hinawakan ng ina ni Gabe ang kamay ni Mariam at dinala siya sa pribadong kwarto. Mariam, sa totoo lang, noong una nag-alala ako. Dayuhan ang manugang, iba ang wika, iba ang kultura, hindi ko alam kung paano. Pero ngayong nakita kita, nakikita kong mabait ka at taos puso ang pagmamahal mo sa anak ko. Iyon ay sapat na. Kinuha ng kanyang ina ang isang maliit na kahon mula sa drawer. Ito ay bigay sa akin ng lola ko. Sabi niya ay ibigay ko sa aking manugang. Gusto kong ibigay sa iyo. Sa loob ng kahon ay isang gintong singsing na hindi magarbo ngunit may malalim na kahulugan. Umiyak si Mariam at niyakap ang kanyang future mother-in-law. Mama, salamat. Magiging mabuting manugang po ako. Hinimas ng kanyang ina ang likod ni Mariam. Sana, ang anak ko ay medyo matigas ang ulo pero mabuti ang puso niya. Nag-usap ng matagal ang dalawang babae at bumalik sa sala. Sinabi ng tatay ni Gabe sa kanyang anak, Anak, mabuting tao si Mariam. Dapat mong alagaan ng mabuti ang anak ko. Sa biyahe pabalik mula sa Cebu, tumingin si Mariam sa labas ng bintana at nag-isip. Tumutol ang kanyang sariling mga magulang, ngunit sinalubong siya ng mga magulang ni Gabe. Nakakainis ang buhay, ngunit ang mabigyan ng basbas ng kahit isang panig ay isang bagay na dapat pasalamatan. Itinakda ang araw ng kasal. Setyembre 24, nagdesisyon silang magdaos ng isang maliit na kasal sa isang wedding center sa Maynila. Hindi ito isang magarbo na kasal. Walang darating mula sa pamilya ni Mariam. Ang pamilya at mga kaibigan lang ni Gabe ang dadalo, pero ayos lang kay Mariam. Ang makasama ang mga taong talagang nagpapala sa kanila ang mahalaga. Isang linggo bago ang kasal, nagpunta si Mariam kay Dr. Diaz at ibinigay ang imbitasyon. Doktora, kailangan po kayong dumalo. Kung wala po kayo, hindi ko po sana makakamit ang araw na ito. Tinanggap ni Dr. Diaz ang imbitasyon at ngumiti. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Umiling si Mariam. Hindi po. Binago po ninyo ang buhay ko. Hindi lang po simpleng pagpapagaling. Ang gabi bago ang kasal, nag-iisa si Mariam sa hotel room. Kinabukasan, magiging asawa na siya ni Gabriel Reyes mula sa isang heiress na may gintong kutsara sa Cairo, Ehipto, naging asawa ng isang ordinaryong propesor sa Pilipinas. Nagsisisi ba siya?
Hindi talaga. Tumingin si Mariam sa salamin at ngumiti. Sigurado siya na tama ang kanyang pinili at magiging masaya siya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Sino iyon? Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina na nakatayo doon. Nagulat si Mariam at niyakap ang kanyang ina. "Mama, bakit ka nandito?" Umiyak ang kanyang ina at sinabing, "Kasal ng anak ko, bakit hindi ako pupunta? Lihim akong pumunta nang hindi alam ng iyong ama." Binuksan ng kanyang ina ang isang malaking maleta at sa loob ay ang tradisyonal na damit na suot ng lola ni Mariam, isang napakagandang tradisyonal na damit ng Ehipto. Isusuot mo ito sa kasal para hindi mo malimutan ang iyong pinagmulan. Umiyak si Mariam at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. "Salamat mama. Maraming salamat." Setyembre 15, 2024, dumating ang araw ng kasal ni Mariam. Hindi malaki ang wedding center ngunit puno ng init na kapaligiran. Unti-unting nagtipon ang mga bisita pamilya ni Gabe, mga kaibigan, mga kasamahan, at pati na rin ang mga graduate school friends ni Mariam. Dumalo rin si Dr. Diaz at ilang nurse na nag-alaga kay Mariam. Ang pinakamalaking pagbaligtad ay naganap bago magsimula ang seremonya. Bumukas ang pinto ng bulwagan at isang lalaki ang pumasok. Siya si Hassan, ang ama ni Mariam. Tiningnan ni Mariam ang kanyang ama na hindi makapaniwala. Sinabi ng kanyang ama na may seryosong mukha, "Kasal ng anak ko, bakit hindi ako pupunta?" Ngumiti ang kanyang ina sa tabi ng kanyang ama. Sa totoo lang, kagabi pa kinumbinsi ng kanyang ina ang kanyang ama. "Mahal, gusto mo bang mabuhay ang anak natin sa puot habang buhay? Pumunta ka at basbasan mo siya." Iyan ang pagiging magulang. Pagkatapos ng isang gabing pagkumbinsi, napilitang sumama ang kanyang ama. Lumapit si Hassan kay Gabe. Kinabahan si Gabe at yumuko. "Magandang araw po, tatay." Tiningnan ni Hassan si Gabe mula ulo hanggang paa at sinabi ng may matigas na boses, "Kapag pinaiyak mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Kailangan mong pasayahin siya habang buhay." Seryosong sumagot si Gabe. "Sisikapin ko po sa buong buhay ko." Tiningnan ni Hassan si Gabe ng matagal at iniabot ang kanyang kamay. "Nasa iyo na." Ang pag-aabot ng kamay na iyon ay nagpaiyak kay Mariam. Kahit hindi pa ito ganap na pagpapatawad, ito ay pagkilala. Nagsimula ang kasal. Isinuot ni Mariam ang tradisyonal na damit ng Ehipto na regalo ng kanyang ina at pumasok sa aisle. Maganda rin ang puting wedding dress, ngunit gusto ni Mariam na ipakita ang kanyang pinagmulan. Ang damit na may kombinasyon ng ginto at emerald green ay mukhang maringal at elegante. Namangha ang mga bisita. Inakbayan ng kanyang ama si Mariam at sabay silang naglakad sa aisle. Sa daan patungo kay Gabe, mahinang sinabi ng kanyang ama, "Mariam, sapat na sa akin na makita kang masaya. Patawarin mo ako." Pinigilan ni Mariam ang kanyang luha at tumango. "Salamat, Papa." Nang makarating sila sa harap ni Gabe, inilagay ni Hassan ang kamay ni Mariam sa kamay ni Gabe. "Nasa iyo na." Yumuko ng malalim si Gabe. "Salamat, tatay. Sisiguraduhin kong magiging masaya siya habang buhay." Sa buong seremonya, hindi tumigil sa pag-iyak si Mariam. Iyon ay luha ng kaligayahan. Ang tagapayo ni Gabe, ang propesor na namuno sa kasal, ay nagsalita. "Ngayon, tay hindi lamang ang kasal ng dalawang tao, kundi ang pagtatagpo ng dalawang kultura, Ehipto at Pilipinas, gitnang silangan at timog silangang Asya. Dalawang tao na may magkaibang pinagmulan ang naging isa dahil sa pag-ibig. Ito ang imahe ng isang tunay na globalized na panahon." Pagkatapos ng sumpa, nagpalitan silang singsing. Nang isinusuot ni Mariam ang singsing sa daliri ni Gabe, nanginginig ang kamay niya. Siguro kinakabahan siya. Ngumiti si Mariam at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Gabe. Isinuot din ni Gabe ang singsing sa daliri ni Mariam at pagkatapos, naghalikan sila. Nagsimula ang reception. Pumila ang mga bisita para batiin sila. Lumapit si Dr. Diaz at niyakap si Mariam. "Binabati kita, Mariam. Ang ganda mo." Sumagot si Mariam. "Dahil po sa inyo, Doktora. Kung hindi po ninyo ginamot ang katawan ko, hindi po sana ako makakarating dito ngayon." Ngumiti si Dr. Diaz. "Ang katawan ay ginamot ko, ngunit ang buhay ay ikaw mismo ang nagbago, Mariam." Bati rin ng mga nurse.
Ang nakakaantig ay ang makita ang pasyenteng nagdurusa noon, ngayon ay nakatayo rito na may ganitong kaligayahan. Hinawakan ni Mariam ang kamay ng bawat nurse. Trinato ninyo ako bilang isang tao, hindi isang pasyente, kundi isang tao. Para sa akin, mas mahalaga iyon kaysa sa gamot. Masayang masaya rin ang mga magulang ni Gabe. Hindi tumigil sa pag-iyak ang kanyang ina at ang kanyang ama ay tinapik ang balikat ni Gabe at sinabing, "Ang galing, anak. Nakakita ka ng mabuting tao." Sumagot si Gabe, "Ako po ang maswerte, Papa." Sa kalagitnaan ng handaan, naghanda si Mariam ng isang sorpresa. Umakyat siya sa entablado at bumati sa Pilipino nang may kaunting utal. "Mabuhay. Ako po si Mariam. Salamat po sa inyong pagdalo sa kasal namin ngayon." Kahit utal ang pagbigkas, ang mga salita ay puno ng sinseridad. Nagpalakpakan ang mga bisita. "Galing po ako sa Ehipto. Sa simula, pumunta po ako sa Pilipinas para magpagaling pero sa Pilipinas, nakakita ako ng bagong buhay." Pinigilan ni Mariam ang kanyang luha at nagpatuloy. "Ang Pilipinas ay hindi lang nagpagaling sa katawan ko, kundi nagpagaling din sa kaluluwa ko at binago ang buhay ko. Ang mga Pilipino ay hindi ako tinuring na dayuhan, tinuring nila akong tao. Salamat." Umakyat si Gabe sa entablado at hinawakan ang kamay ni Mariam. Sinabi niya sa Filipino, "Mga kaibigan, ako ang pinakamasayang tao sa mundo ngayon. Ang makilala si Mariam ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Sisikapin naming mamuhay ng mabuti." Yumuko silang dalawa ng malalim sa lahat ng bisita. Nagwakas ang handaan. Unti-unting umalis ang mga bisita. Ang huling nanatili ay ang mga magulang sa magkabilang panig sina Hassan, Lela at ang mga magulang ni Gabe. Umupo ang apat na tao nang magkakaharap ng may pag-aalangan. Iba ang kultura, iba ang wika, ngunit pareho ang pagmamahal sa anak. Ang ina ni Gabe ang unang nagsalita. "Salamat po at inalagaan ninyo ang anak ko. Napakabuting tao ng inyong anak." Pagkarinig ng salin, sumagot si Lela, "Si Gabe din ay isang napakabuting lalaki. Ang makita ang aking anak na masaya, panatag na rin ang loob ko." Naghawakan ng kamay ang dalawang ina. Nag-aatubili ring umamin si Hassan, "Gabe, noong una, marami akong pagtutol dahil nag-aalala ako para sa aking anak. Ngunit ngayong nakita kita, naniniwala akong mapagkakatiwalaan ka. Alagaan mo ang aking anak." Yumuko ng malalim si Gabe. "Salamat po, tatay. Pasasayahin ko po si Mariam habang buhay." Pagkatapos ng kasal, nagsimula sina Mariam at Gabe ng kanilang buhay mag-asawa sa isang maliit na apartment sa Maynila. Kumpara sa pamilya ni Mariam, ito ay isang napakaliit na espasyo, ngunit masaya pa rin si Mariam. Iyon ay espasyong pinagsaluhan nilang dalawa at puno ng pag-ibig. Tuwing katapusan ng linggo, sabay silang nagpupunta sa palengke, sabay silang nagluluto. Nagpatuloy si Mariam sa graduate school, habang si Gabe naman ay nagtuturo sa universidad. Simple lang ang buhay. Ngunit para kay Mariam, ang simpleng buhay na ito ay parang isang himala. Ang makaranas ng isang araw na walang sakit, ang makasama ang mahal niya lahat ay dapat pasalamatan. Isang araw, nakatanggap si Mariam ng contact mula sa isang non-government organization para sa mga kababaihan sa gitnang silangan. "Narinig namin ang kwento mo, Mariam. Gusto mo bang sumali sa proyektong nagtataguyod ng karapatan sa kalusugan para sa mga kababaihan sa gitnang silangan?" Masayang tinanggap ni Mariam ang alok. Iyon ay pagkakataon para ibahagi niya ang biyaya na natanggap niya. Ang proyekto ay naglalayong ipakilala ang medisina ng Pilipinas sa mga kababaihan sa gitnang silangan at itaas ang kamalayan tungkol sa mga sakit sa kababaihan. Gumawa si Mariam ng isang video na nagkukwento ng kanyang karanasan. Ang video ay ginawa sa Arabic at nagdulot ng malaking ingay sa buong gitnang silangan. Napakaraming kababaihan ang nakipag-ugnayan kay Mariam. "May katulad din akong sintomas. Ano ang dapat kong gawin?" Nakipagtulungan si Mariam kay Dr. Diaz para gumawa ng isang medical consultation program para sa mga kababaihan sa gitnang silangan. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot ng online consultation at kumokonekta sa mga ospital sa Pilipinas kung kinakailangan. Napakaraming kababaihan ang nakakuha ng tulong sa pamamagitan ng programang ito. Sa simula ng 2025, nakatanggap si Mariam ng isang di inaasahang magandang balita.
Nagdadalang tao siya. Sinabi ng doktor, pagkatapos ng operasyon sa endometriosis, maaaring mahirap magbuntis, ngunit mukhang napakahusay ng paggaling mo. Binabati kita. Umiyak si Mariam habang tumatawag kay Gabe. Mahal, may baby na tayo. Nagtuturo si Gabe ngunit sumigaw sa sobrang tuwa sa mismong lugar. Nagtanong ang mga estudyante kung ano ang nangyayari. Tumawa si Gabe at sinabing, magiging tatay na ako. Nagpalakpakan ng mga estudyante at bumati. Nang marinig ang balita ng pagbubuntis, masayang-masaya ang mga magulang sa magkabilang panig. Tumawag si Hassan mula sa Cairo, anak, binabati kita. Magiging lolo na ako. Hindi ka pani-paniwala. Naging mas malumanay ang kanyang boses. Habang lumilipas ang panahon, dahan-dahan ding nagbukas ang kanyang puso. Ang mga magulang ni Gabe ay nagpunta sa Maynila para alagaan si Mariam. Nagluto ang kanyang ina ng mga pagkain na mabuti para sa buntis. At ang kanyang ama naman ay nag-shopping ng mga gamit para sa sanggol. Nagpapasalamat si Mariam sa mainit na pag-aalaga na ito. Kahit malayo ang kanyang sariling mga magulang, itinuring siya ng kanyang in-laws na parang sarili nilang anak. Kahit buntis, hindi tumigil si Mariam sa kanyang aktibidad. Nagpatuloy siya sa kampanya para sa kalusugan ng kababaihan sa gitnang silangan at nag-organisa ng mga online talk. Nakapagbuntis ako dahil sa medisina ng Pilipinas. Kung gagamutin ng tama, maaari rin kayong magkaroon ng malusog na buhay. Nagbigay ng pag-asa ang mensahe ni Mariam sa napakaraming kababaihan. Setyembre 2025, nanganak si Mariam ng isang malusog na batang lalaki. Ang bata ay kamukha ng kanyang ama, itim ang buhok at bilog ang mga mata. Pinangalanan nila ang bata na Karim Reyes. Ang Karim sa Arabic ay nangangahulugang marangal at Reyes ay ang apelyido ng kanyang ama. Isang pangalan na nagdadala ng dalawang kultura. Pagkatapos manganak, niyayakap ni Mariam ang kanyang anak sa patient room. Nakatayo si Gabe sa tabi niya at nakatingin sa kanyang anak at sinabing, Karim ko, poprotektahan kita habang buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Diaz. Binabati kita, Mariam. Napakalusog ng baby. Sinabi ni Mariam kay Dr. Diaz, Doktora, ang batang ito ay regalo na ibinigay ninyo sa akin. Kung hindi po ninyo ako ginamot, hindi po sana ito isisilang. Umiling si Dr. Diaz. Hindi Mariam, dahil iyan ay dahil hindi ka sumuko at dahil may pag-ibig. Ang full month celebration ni Karim ay isinagawa ayon sa tradisyonal na kaugalian ng Pilipino. Naghanda sila ng isang salo-salo at inimbitahan ang mga kamag-anak at kaibigan. Lumipad din sina Hassan at Lela mula sa Cairo. Binuhat ni Hassan ang kanyang apo at hindi tumitigil sa pagtawa. Ang Karim ko, kamukha ko kaya ang gwapo. Ibinigay ni Lela kay Mariam ang isang maliit na kahon. Ito ang relo na isinuot ng lolo mo. Kapag lumaki na si Karim, ibigay mo ito sa kanya. Naantig ang damdamin ni Mariam. Gusto ng kanyang ina na ipasa ang tradisyon ng pamilya ng Ehipto kay Karim. Nagbigay din ng regalo ang mga magulang ni Gabe. Iyon ay ang pluma at tinta na ginamit ng kanyang ama. Ang pamilya namin ay maraming henerasyon na maestros. Sana ay maging magaling din mag-aral si Karim. Ang tradisyon ng dalawang pamilya ay ipinapasa kay Karim. Pagkatapos ng full month celebration, sinabi ni Hassan kay Gabe, Gabe, noong una marami akong pagtutol, ngunit ngayong nakita-kita, nagkamali ako. Talagang pinasaya mo ang aking anak. Salamat. Yumuko ng malalim si Gabe. Salamat po, tatay. Sisikapin ko po sa hinaharap. Noong 2026, ganap na nagbago ang buhay ni Mariam. Mula sa isang heires na may gintong kutsara sa Cairo, Ehipto, naging isang ordinaryong asawa at ina siya sa Maynila. Ngunit naramdaman ni Mariam na ang simpleng buhay na ito ay mas masaya. Isang mapagmahal na asawa, isang malusog na anak, at bawat araw ay wala ng sakit. Ito ang buhay na matagal nang pinangarap ni Mariam. Nagtapos si Mariam sa graduate school at nagsimulang magtrabaho sa isang organisasyon para sa cultural exchange na nagkokonekta sa gitnang silangan at Pilipinas. Pangunahin niyang tinutulungan ang mga kababaihan sa gitnang silangan sa medical tourism sa Pilipinas at nagsasagawa ng mga kampanya para itaas ang kamalayan tungkol sa kalusugan ng kababaihan.
Ang kwento ni Mariam ay kumalat sa buong gitnang silangan at maraming media outlet ang nag-imbita sa kanya para sa interview. Isang araw, isang Arab TV station ang nag-alok na gumawa ng isang documentary. Gusto nilang ikwento ang buhay ni Mariam na may pamagat na ang babaeng Ehipto na nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Pagkatapos mag-isip, tinanggap ito ni Mariam. Kung ang kanyang karanasan ay makakatulong sa mas maraming tao, handa siyang ibahagi. Ang film crew ay dumating sa Maynila at kinuha ang pang-araw-araw na buhay ni Mariam sa loob ng isang linggo. Mula sa paggising at pagkain ng almusal kasama ang pamilya, check-up sa ospital, online consultation, kasama ang mga kababaihan, sa gitnang silangan, hanggang sa oras sa gabi, kasama sina Gabe at Karim. Isang simpleng buhay ngunit masaya. Sa interview, tuwirang sinabi ni Mariam, "Nagdusa ako sa loob ng 8 taon. Kahit nagkaroon ako ng maraming pera at nagpunta sa lahat ng nangungunang ospital, walang nakahanap ng sakit ko. Ngunit iba sa Pilipinas. Dito, tinitingnan nila ang pasyente bilang tao, hindi bilang numero. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. At sa Pilipinas, natagpuan ko rin ang pag-ibig. Ang aking asawa, si Gabe, ay nanatili sa tabi ko noong may sakit ako. Natutunan ko na hindi kailangang maging mayaman, hindi kailangang magkapareho ng kultura, basta't taos-pusong magmahalan, maaari tayong maging masaya." Umiyak si Mariam. Ang Pilipinas ang bansang nagbigay sa akin ng kalusugan, katahimikan ng isip, at maging ng pag-ibig. Pagkatapos ipalabas ang documentary, talagang sumabog ang reaksyon. Tumaas ang interes sa Pilipinas sa buong gitnang silangan, lalo na ang interes ng mga kababaihan sa medisina ng Pilipinas. Naging mas abala si Mariam, ngunit naramdaman niya ang kasiyahan. Sa tuwing nakikita niya ang mga kababaihan na nagdusa tulad niya na nakakakuha ng tulong, umiinit ang kanyang puso. Kinikilala rin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga gawain ni Mariam. Taglagas ng 2026, si Mariam ay hinirang bilang Ambassador for Philippine Medical Tourism Promotion. Sa award ceremony, nagbigay si Mariam ng isang maikling talumpati sa Filipino. "Salamat po. Ang Pilipinas po ang pangalawang tahanan ko. Sa hinaharap, patuloy po akong magsisikap na maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at gitnang silangan." Laging sumusuporta si Gabe kay Mariam. "Ipinagmamalaki kita. Kahit dumaan ka sa sakit, ginagamit mo ang karanasang iyon para tulungan ang iba. Naniniwala ako sa iyo." Isang katapusan ng linggo, dinala nina Mariam at Gabe si Karim na maglakad sa parke sa tabi ng Manila Bay. Si Karim ay marunong ng mag-crawl. Binuhat ni Gabe si Karim at sinabing, "Ang Karim natin ay magmamana ng mga kalamangan ng dalawang kultura, ang kasaysayan at dangal ng Ehipto, ang kasipagan at inobasyon ng Pilipinas. Magiging isang kahanga-hangang tao ka." Inakbayan ni Mariam ang kanyang asawa at sinabing, "At ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. Matututunan niya ang paggalang at pagmamahal sa iba't ibang bagay." Ang tatlong miyembro ng pamilya ay dahan-dahang naglakad sa tabi ng lawa. Napakaganda ng sunset. Ang lawa ay kalmado. Nang gabing iyon, nagsulat si Mariam sa kanyang diary. Nobyembre 2023, pumunta ako sa Pilipinas nang may desperasyon, naghahanap ng huling pag-asa at pinagaling ako ng Pilipinas. Ngunit hindi lang ito paggaling ng katawan. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay, pag-ibig, pamilya at pag-asa. Ngayon, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang marangyang buhay na may gintong kutsara ay hindi kailanman magiging kasing halaga ng simpleng buhay na ito. Dahil ito ang buhay na pinili ko. At ito ay buhay na puno ng pag-ibig. Ang pagpunta sa Pilipinas, ang pinakamahusay na desisyon sa buhay ko. Isinara ni Mariam ang kanyang diary at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay kumikinang. Sa isang lugar sa lungsod na ito, may mga taong nagdurusa tulad ni Mariam, mga taong nawawalan ng pag-asa at desperado. Nangako si Mariam sa sarili niya na magiging taong magdadala ng pag-asa sa kanila. Natulog na si Gabe kay Karim at bumalik para umupo sa tabi ni Mariam. "Ano ang iniisip mo?" Ngumiti si Mariam at sumagot, "Iniisip ko kung gaano tayo kasuwerte at nangako ako sa sarili ko na kailangan nating ibahagi ang suwerteng ito." Hinawakan ni Gabe ang kamay ni Mariam. "Sabay nating gagawin.
Tayong dalawa ay hindi. Tayong tatlo ngayon ay sabay-sabay nagagawa ng maraming mabuting bagay. Mahigpit na hinawakan ni Mariam ang kamay ng kanyang asawa. Opo, sabay-sabay. Mga ginang at ginoo, ang kwento ni Mariam ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang. Ipinanganak bilang isang heiress na may gintong kutsara sa Ehipto, tila mayroon ang lahat ngunit hindi niya alam kung ano ang tunay na kaligayahan. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa Pilipinas. Kalusugan, pag-ibig, pamilya, at maging ang kahulugan ng buhay. Ano ang aral na ibinibigay sa atin ng kwento ni Mariam? Una, huwag kailanman sumuko. Nagdusa si Mariam sa loob ng 8 taon ngunit hindi siya sumuko at sa huli ay natagpuan niya ang sagot. Pangalawa, iwanan ang prejudice. Hindi pinahalagahan ni Mariam ang Pilipinas ngunit lumapit siya ng bukas ang puso at nakatuklas ng isang bagong mundo. Pangatlo, kilalanin ang tunay na halaga. Ang pag-ibig at paggalang ay mas mahalaga kaysa sa pera at katanyagan. Ang Pilipinas ay isang bansang ganoon. Isang bansa na hindi lang tinitingnan ang dayuhan bilang dayuhan kundi tinuturing silang tao. Isang bansa na nagbibigay ng world-class na teknolohiyang medikal sa makatwirang halaga. At isang bansa na gumagalang at nagtutulungan sa iba't ibang kultura. Tayo ay nakatira sa isang bansang Pilipinas na ganoon. Nararamdaman ba ninyo ang pagmamalaki? Sa buong mundo, napakaraming tao ang nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas tulad ni Mariam. Baka nasa paligid lang din ninyo sila. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento at muli nating damhin kung gaano kahanga-hanga ang ating bansa. Kung naantig ang inyong puso ng kwento ngayon, pakiusap, mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification bell. At ipalam sa amin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito sa section ng komento. Ang bawat mahalagang pagbabahagi ninyo ay isang malaking inspirasyon para sa amin. Magkita-kita ulit tayo sa mas magagandang kwento sa susunod.